Hey yo, what's up mga katropa? This is Gerald Binuya and welcome back to my channel, and don't forget to subscribe and click notification bell to get notified. And for today's vlog mga katropa, meron po tayong i-interviewin mga tropa na kasama ko po sa pag-apply sa Canada, dito sa Canada. Nasa Pilipinas po siya ngayon, pero kasamang palad mga tropa, hindi na po siya matutuloy na pumunta po dito dahil nga po isa po siya sa mga naapektuhan sa mga bagong rules po na nangyayari po dito sa Canada o yung mga nagagawang rules po dito sa Canada. Hindi na po siya matutuloy na pumunta po dito. Ayun. Interview natin siya mga tropa kasi siya po mismo nakakaalam kung ano po nangyari sa Pilipinas, sa agency, para malaman po natin yung side niya. Ito po siya mga tropa. Ito siya mga tropa, no? Utol ko to utol ko na. Si Romnick. Yan. Pabilyar, di ba? Apelido mo? Yes. Okay. Hi, Sir Gerald. Yan. Mag-hi ka muna. Oh, yeah. Makasir ka naman. Makasir ka naman, wagas eh. Okay. Ayan, nakita niyong tumatawa kami mga tropa. O nakita mo siyang tumatawa, pero syempre malungkot yan. Okay, diyan na sa tawa. Okay, simulan natin ito mga tropa. No? May mga question po akong inihanda para sa kanya. Okay. Mga tropa, nung bago ako umalis, bago ako umalis, may visa nga, di ba? Noon. Yes. May visa na siya. Ito tanong ko mga tropa sa kanya. Unang tanong ko sa kanya, kailan na-release yung visa mo? Na-release ko yung visa ko is June 6, 2023. 2023. Tapos umalis ako 2024. Tapos tol, di ba marami ng, kumbaga kompleto yung mga requirements, di ba? Ano yung mga requirements na nakuha mo na? Kahit alam ko na, syempre tatanong ko sa iyo kung anong meron ka na requirements nun. So, unang requirements talaga is sa pagpaprocess ng visa talaga. Is medical talaga unang. Oo. So, kailangan fit to work ka dyan. Then, biometric. Then, yung mga, especially yung personal requirements mo. Diba? So, ayun. May medical na ako, may visa, may biometric, then may personal requirements. Lahat na po siya is kung ano na po siya, kompleto lahat, ready to flight na talaga. Ayun mga tropa, no? Kasi nga, kompleto na talaga siya. Talagang deployment na lang, ticket na lang ang kailangan. Di ba? Yun. Medyo maingay sa kanila. Maraming tricycle. Ayun. Di ba nakapanginayang, no? Kompleto na siya. May visa na, mga requirements na planchado na lahat, deployment na lang talaga o plane ticket na lang talaga ang kailangan. Okay. Tol, ano pala? Kasi iba tayo ng month na nag-apply, di ba? Anong month ka nag-apply o anong year ka nag-apply nun? Ano po? Anong year ka nag-apply nun? Actually is August 1, 2021. 2022, sorry. Nag-apply ako sa agency. Ano yun eh? Job fair yun sa amin dun sa Mindanao. Job fair pala kayo? Sa Mindanao pala siya. Kasi nga, Maynila yung agency, sa IPAMS kasi kami. May job fair nga pala yan. So, ilang years ka pala nag-antay tol nung bago ka sabihan na cancel yung application mo? So, actually, mga 2 years na higit po ako nag-antay talaga. 2 years? First is nag-apply ako, then nagkaroon po na yun first is nag-apply, tapos nagsabit ng mga requirements, then nagkaroon din ng biometrics o visa, so mahigit 2 years, mahigit talaga yung pag-iintay ko. Ang tagal din pala, no? Nung ako, year din naman. 1 year mahigit ako. Sa'yo 2 years mahigit, grabe, no? Tapos bago lang sinabi na cancel. Yun. Ang tagal mga tropa, sobra. Sakit talaga yung nalaman namin na kansilado pala yung application. So, sobrang na-disappoint ako, hindi mo nasaktan. Kasi, siyempre, isipin mo yung mga gastos, di ba? Di ba din? Siyempre, yung mga damages, yung mga damages, nag-resign ka sa trabaho, di ba sayang? So, sa 2 years mahigit, nawala lang bigla, na-cancel. So, sakit talaga, sobrang sakit. Yun mga tropa, sobrang tagal talaga. Kahit ako, natagalan nga din ako eh. Yung may visa ka na, tapos ang tagal pa bago ka makaalis. Kasi dati, may ano tayo, di ba? May ang tawag doon yung sa
Nakalimutan ko na naman. Yung bago tayo umalis, di ba na gano'n tayo? Pidos. Ayun, nagpidos tayo, di ba? Kasi usually, kapag nagpidos ka na, di ba, after pidos, malapit ka na umalis nun eh. Bibilangin mo lang ng week, gano'n lang, alis ka na eh. Di ba? Exactly. Di ba nabanggit mo ay gastos mo? Magkano gastos mo pala? So, overall, siya, 28K. Kasi kasali na yung pre-med, then yung medical sa embassy. So, kasi, unang kong medical is na-expired yung, di ba? So, napunta kami na expiring sa medical. So, nagbili na kami ulit. Okay? So, gumastos ako ng mga 13K. So, overall lahat-lahat, 28K. Ang laki lahat yun. ng nagastos. Yun. Ayun, medical yun, medical. Medical kasi, yung upfront medical, tsaka yung upfront, di ba? Upfront, tapos yung isa, yung pre-med. Okay, yun yung kasama doon. Yun yung binayaran lang natin. Bukod sa requirements natin, di ba? Okay. Ayun mga tropa, ang mahal talaga ng gastos. Pero kung kumpara sa ibang abroad, like Japan, Taiwan, mas malaki pa din ang gastos doon kaysa po dito sa application namin dito, papuntang Canada. Tol, ano nga pala, yung, di ba, 28,000 mahigit yung nagastos mo, tapos na-cancel ka, magkano binayad sa'yo sa Danyos? Magkano yung binayad ng employer sa'yo? Di ba binayaran ka na, di ba? Okay. O magkano? So actually, kung magkano yung nagastos ko sa medical, yun yung ibabalik din sa'yo, yung 28K din. Ay. Pero yung damages na, di ba nag-resign kami, di ba, yung mga papers works, mga print out, may yung mga print sa mga papers, di ba, ang dami, di ba, marami mo talaga. So then, hindi kami binayaran yun sa yung lang, medical lang talaga, yung nagastos kami sa medical, yun lang. So wala silang binigay sa amin na kahit yung pahaldi pa yung wala, no? Pabawal loob lang sana. Kahit magkano lang siguro tatanggapin natin magkano, at least naman na wala kaming choice kundi tanggapin yung nila, yung offer na yung 28K lang talaga yung makuha namin, yung sa medical lang namin. Yun lang masakit din mga tropa, no? Hindi pala sila binayaran sa Danyos. Yun lang, yung, kumbaga yung syempre nag-resign sa trabaho to, nung sinabihan siya na, August onwards, di ba? Bago kami umalis, August onwards sila. Biglang, hindi na sila nag-resign siya agad kasi noon. Kasi sinabihan siya na August onwards, pwede siya ma-deploy. Yun, kaya nag-resign siya. Sayang, di ba? Walang sahod, ganyan. Syempre, saan siya kukuha? Nasa Manila siya, sa Mindanao pa siya, di ba? Yun ang doon. Wala man lang binayad sa kanila sa kanya, na para pinaka-danyos talaga, bukod doon sa ginastos sa medical. Yun. Ito pala tol, di ba na-cancel kayo? Ang dami nyo na-cancel, no? Lagpas 10 ba kayo? 10 mahigit kayo na na-cancel? 10 kami. 10? Okay. Ano kayang plano ng agency sa inyo? After na ma-cancel kayo, anong plano sa inyo? And then, ang sabi ng agency sa amin, sabi nila na na-cancel na doon ang aming application. So, ang mai-provide na sa amin is, kung mayroon mang ibang country na nag-hire, so i-offer kami, ganun. O, kami dun sa iba, for example, sa Europe. Kung ano yung qualified na experience sa amin, doon kami i-submit. Eto tol, no? Tanong ko lang sa'yo. Ano yung pinaka-naramdaman mo nung after mong mabasa mabasa yung email ng agency sa'yo na yun, cancel ka na o hindi ka na matutuloy na pumunta dito sa Canada? Okay. So, grabe talaga yung tool na hindi mo alam yung gagawin mo kasi, di ba, ibig ko sa email ko, sabi na, cancel yung application. Parang talaga akong pinagsakan talaga ng isang sakong bigas. Kahit naman sino no? Parang sakit talaga. Kasi, alam mo siyempre, dalawang taon, mahigit ka nag-imply, tapos ang akin ang nagastos mo, tapos Mindanao pa ako, gamit ako Mindanao. Then, dito ngayon, nakatira ako sa bahay na walang upa, walang rent. So, actually, maraming taong tumulong din sa akin. Siyempre,
sobra akong nasaktan din. May mga tao din akong nadamay sa mga gastos, di ba? May utang pa ako. So, una-una, hindi ko alam kung paano babayaran yung mga utang ko, gano'n. Buti na lang, yung utang ko naman is, doon ako sa kapatid ko. So, yun talaga, masakit sa isipin. Pero kailangan natin magpa-strong. Ano lang. Strong lang tayo kasi gano'n talaga ang buhay. Kasi yung pakiramdam kasi na na alam mo aalis ka na, deployment na lang, ticket na lang iniintay mo. Kasi kayo na next Kasi nga, pagkatapos ng ibang batch na napunta dito, nung dumating dito sa lugar namin, kayo na talaga yung next dapat noon. Diba? Sinasabihan naman kita. Yung feeling na gano'n, no, parang kasi nga hirap tanggapin lang kasi, no? Kahit sabihin mo na, ay, okay lang, ganyan. Pero hindi Yung parang mabigat talaga. Hindi mo lang talaga siya diba? Ganun talaga, ilang magagawa. Pero masakit talaga siya. Kasi pangarap na natin kung nandito na tayo. Diba? Tapos yung mga plano mo sa buhay. Diba? Ang dami namin plano. Diba yung mga plano mo sa buhay na step by step, tapos yung mga parents mo, asa sa'yo na makakaalis ka na diba? Ano mo yung impact na tapos hindi mo alam kung paano sasabihin ng parents mo, ng pamilya mo, na kantin. Di ba yung, alam mo yung, siyempre, talaga parang, hindi mo alam kung paano sasabihin ng mga yun nga. Sinabi niya, nung na-cancel siya, ilang weeks to lang bago mo sabihin sa parents mo, di ba? Kasi nga, talagang inano mo na. Sinabi ko sa parents, matagal-tagal din. Ito yung isa sa mga gusto kong itanong sa'yo, Tol, no? Yung plano mo ngayon, di ba na-cancel ka na, lahat, nabayaran ka na. Ano na next mo ngayon? Kasi wala pa naman yung binibigay sa'yo ng agency na sabi, di ba, i-refer kayo sa ibang bansa, like Europe, di ba? Alam ko, Hungary, di ba? Pero wala ka pa narinig na gano'n, na bagong sa inyo. Ngayon, syempre kailangan mo may plan B. Ano yung plan B mo? O nag-a-apply ka ba sa iba? Ganyan. Sa ngayon na nakancel na kami. So, ang plan B ko ngayon is mag-a-apply ako ng Taiwan or kahit saan bansa, basta qualified na ako, matatanggap yun. Kasi sa ngayon ang Canada kasi ngayon is hindi pa siya masyadong talaga, diba, okay. Siguro, siyempre mag-a-apply pa rin ako pag-Canada if ma-okay na yung Canada. Kasi di ba, dahil sa panibagong rules and regulation nila, so medyo hindi pa talaga okay. So, ang plan ko ngayon is mag-apply ng ibang country like Taiwan or Europe, kung saan na available, kung saan ako masiselect ng employer. Kasi mga tropa, kasi di ba nagtrabaho ko sa Taiwan, tapos sa Japan. Sabi ko kasi, mas maganda kung Taiwan muna. Kasi dito kasi matagal pa yung bago maging ayos ulit yung sa Canada, bago mag-ayos dito, medyo matagal pa. It takes a year yata kailangan dito bago maging ayos. Ngayon, may mga kilala ako sa Taiwan na yung pinagtrabahuan ko dati sa Taiwan. So, nire-refer ko siya doon tsaka sa mga kaibigan ko. Kaso, yung iba kasi nag-hired na. Ngayon naman, yung pinagtrabahuan ko sa Taiwan, soon, magkakaroon ng hiring, nire-refer ko siya doon. Pasamantala doon na muna siya kung sakasakali. Tapos, yung nag-a-apply din siya. Para makatulong din kahit paano, no? Kasi siyempre, yung frustration na nangyayari, di ba? Alam ko naman yan. Yun. Kaya mahirap. Yung pakiramdam niyan, alam ko, mabigat yan Kaya sabi ko, kung yung mga kilala ko at kaibigan ko sa Taiwan, kung meron silang available doon o hiring, nire-refer ko nga siya. Ilan yung nakausap ko? 3. Kaso nag-hiring na sa iba May isa naman sa pagtrabahuan ko, siguro soon. Kasi nga, nasunugan doon. Nasunugan yung pinaka-department ko. Kaya ngayon, nag-close muna yung department ko sa Taiwan dati. Ayun Tol, baka meron kang gustong i-shout out sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, na nasa Mindanao ngayon, syempre. Tapos, yung mga social media account mo like YouTube, yung Facebook account, ayan, pwede mo shoutout dito, ilalagay natin dyan. Kasi mga tropa, nag-YouTube to at nag-Facebook din, nag-page din, vlog ba, gano'n. Ayun, Tol, sabihin mo yung mo, ilalagay natin dyan.
Una-una, shoutout nga pala sa aking pamilya, no? Doon sa Mindanao ngayon. Especially kay Ama, kay Papa, si Mervin Paglia, at saka si Omber Paglia. Hello, sa ano kayo man. Especially my sister, si Mary Joy Paglia. Hello po sa iyo, ate. Thank you so much for sa supporting me. No, nag-apply ako ng Canada. So, thank you so much talaga sa support mo din. And then, yung mga kaibigan ko, kaibigan ko dito sa Muntalban Rizal. Sila ni Kuya Marlon, si Kuya Ted, si Paring Buboy, si Paring Iyo, si Kuya Carlos, then doon sa Taguig, especially sa aking Tiohe na si Kuya Ramon Ipulan sa kay Ate Marites. Shout out, may Martes ka talaga. Please, so meron pa akong YouTube channel, Romnick is Familiar. Check lang po yung sa YouTube and then my Facebook page, Stans Romnick, and then my TikTok account, Romnick Familiar. Ayun so akong hindi po ako medyo sa vlogger talaga. So nagsisimula po lang ako mag-vlog. So sana supportahan niyo po ako sa aking pag-vlog. Yun lang. Ayun to, salamat Salamat kasi ayun, sinare niya yung ayun niya kasi share muna ang gawa nung syempre, ano pa yan sariwa pa yan syempre, di ba? Ayun niya sana i-share. Pero nung nag-share na din siya, ayun, nag-chat sa akin na i-share na nga daw yung experience niya sa pag-apply sa Canada. Na-cancel nga siya. Ayun tol, basta pag yung kaibigan namin sa Taiwan, basta nagano sila sa akin, i-refer talaga kita. Ni-refer na kita. Yun lang, nag-aantay muna tayo, syempre. Pero syempre, kung may chance na makapag-apply ka on your own, mga ganun, syempre. Kung meron kang interview, ano mo na? Kumbaga, go ka lang ng go. Tapos, para marami kang choices, di ba? Yun. Tsaka huwag kang susuko, no? Kabata mo pa lang Basta go lang, ha? Pray lang lagi, okay? Salamat. Babay na. Salamat. Ingat ka, ingat. Ayun mga tropa, yan yung kaibigan natin o yung utol ko na kasabayan ko po na nag-apply po dito sa Canada. Yun. Malungkot man na na-cancel siya, hindi na matutuloy po dito sa Canada. Sa ngayon, ganun pa rin, tuloy pa din yung laban. Ayun, malungkot nga siya. Siyempre, mabigat sa pakiramdam yan. Kaya lagi ko siyang pinipm. Yun, nire-refer ko talaga sa mga kaibigan ko sa Taiwan, sa Japan, ganyan. Kung may mga hiring, yun, para makatulong sa kanya. Siyempre, yung pakiramdam na ganyan, mahirap. Ramdam ko yan at galing din ako sa ganyang sitwasyon. Yun, sana makaalis muna siya, kundi man Taiwan o sa Europe man lang, sa ngayon para meron siyang pagkunan. Kasi mga tropa, taga Mindanao pa siya, tapos sa Maynila siya ngayon. Although wala siyang upa, gawa nung yung pinsan niya, yung tinitirhan niya ngayon, sa pinsan niya yun. Okay? Kumbaga, walang upa. Ilang years na siya doon. Di ba? Buti mabait yung kuya niya, yung pinsan niya. Ngayon sana makahanap siya ng trabaho abroad kasi gusto na talaga niya mag-abroad. At sana yung ma-repair ko siya sa mga kaibigan ko. Yun. Ayun tol, salamat sa iyo sa time, sa pag-share sa experience mo. Ayaw niya talaga i-share yan muna. Kasi mga tropa, hindi pa alam ng mga magulang niya nung time na piniem ko siya. Ngayon, nasabi niya na kaya okay na daw i-share. Kaya tinawagan niya ako. O piniem niya ako para i-share po ang kanyang experience. Ganito po mga tropa ang sitwasyon dito sa Canada. Mahirap talaga kasi nga po maraming rules na dumarating na para sa mga temporary foreign workers. Tulad nga po ng kasamahan ko, 10 sila, na-cancel po. Yung lahat ng requirements, meron na sila. Yung nga, biometric, visa, meron na din. Di ba? Yung medical niya. Lahat na, ticket na lang talaga, deployment na lang talaga. Kaya, yun, mahirap pa din, di ba? Na-cancel pa din sila. O, hindi na talaga sila makakapunta dito sa Canada ngayon. Yun, siguro mga ilang years, apply siya ulit dito pag naging okay na po dito sa Canada. At ayun mga tropa, na hindi ko naman tatapusin ang vlog na to nang hindi po sasabi sa inyo to. Share to inspire, not to impress. Pray hard, it works, stay humble, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!